Manang mainit na balita mula sa mundo ng politika, pinabura umano ng International Criminal Court o ICC si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte kaugnay ng mga kasong isinampa laban sa kanya. Ayon sa opisyal na ulat, idineklara ng ICC na walang sapat na ebidensya upang ituloy ang kaso ng crimes against humanity na may kinalaman sa kanyang controversial na war on drugs. Matapos ang mahabang investigasyon at pagsusuri ng mga dokumento at testimonya, lumabas sa desisyon ng ICC na walang direktang patunay na mag-uugnay kay FPRD sa mga sinasabing extrajudicial killings. Dahil dito, itinuturing ng ilan na ito ay isang tagumpay para sa dating Pangulo at sa kanyang mga taga-suporta na matagal nang iginigiit ang kanyang pagiging inosente. Ngunit kasabay ng balitang ito, binaha naman ng batikos si President Kuting ng Norte Jr. sa social media. Ayon sa ilang netizens, tila hindi raw sapat ang suporta ng kasalukuyang administrasyon para igiit ang karapatan ng bansa na i-handle ang isyu sa loob ng sariling hudikatura. May ilan pa ngang nagsasabing naghugas kamay umano ang Pangulo sa usapin. Habang patuloy ang mainit na talakayan online, inaasahang magsasalita si President Kuting ng Norte Jr. sa mga susunod na araw upang linawin ang kanyang panig. Samantala, nagpahayag ng pasasalamat ang kampo ni Duterte sa naging desisyon at umaasa silang tuluyan ng isasara ang issue. At yan nga ang mga balitang ating pagkakatutukan, at kung bago ka pa lamang sa aking channel ay huwag kakalimutang mag-like, share and subscribe para updated ka sa aming mga bagong balita dito sa Tatak Pinas. Nandun ka the whole time, galing sa tube hanggang doon sa Villamor, nandun ka. Hindi mo rin alam, hindi mo pa rin alam na hindi siya dinala sa judicial authority. Yes, Mr. Senator. Hindi mo alam. Yes, Mr. So Senator. you're lying. Nahawa ako dun sa umuo. You're lying. Sa umuubo dun. Madam Chair, I move to set in contempt Ambassador Lacanilaw. You know? Chance, hindi mo alam if nilabas sa Villamor si PRRD? Hindi mo alam? Hindi po, Madam Chair. Okay, there's a motion to cite you in contempt. I have to affirm. There being patay. no... Tangina, ikaw yung nandun tapos di mo alam. Kiraulo ka ba? Tangina, grabe no. Ang tindi talaga ng ano, ang tindi ho ng kasinungalingan nila. Grabe, sukdulan na talaga sa lahat. Lalo na kay Tano, lalo na kay Marbil. Anak ng titing, general ka, PNP chief ka, hindi mo alam. Lahat ng tinanong kay Marbil, hindi niya daw alam. Anak ng titing. Buwisit na buhay ito nga naman. Oh. Contrary motion. We uphold the motion to cite Ambassador Marcos Lacanlilao in contempt. Thank you, Madam Chair. I'm giving you the chance already kanina. Sabi ko nga, ayaw namin gamitin yung power to contempt dito, to cite in contempt, pero Obvious kasi. halata na nagsinungaling ka. Nasa dokumento harap-harapan na po. Mahirap naman yung ganito, konting respeto po. Ma'am, again, may I clarify again? Yan na. Please. Hindi ka pagtanggol. Ma'am, it's an extradition form. That's why the questions are answerable by another jurisdiction, but not our jurisdiction. So it's very hard to answer something that works in a different manner. Hindi, sir, ang tinatanong namin sa kanya is kung nandun man siya the whole time, Oo. hindi man niya, alam niya na hindi dinala si President Duterte sa isang competent court. Nga Kung ho sabihin niya, hindi niya alam. Kaya ho Siya nga nag-suffice. nagsabi na siya nag-oversee sa operation. Tapos hindi niya alam na kung Tama. dinala o hindi. I hope we can reconsider the contempt citing because, sir, kaya ho nag-suffice a certification of Kanina pa Prosecutor kami General. nagre-reconsider, Secretary Boying. at Pero saka kaya ho naghanap nag-suffice po namin. sa ICC, kaya tinanggap nila yung certification po ng DOJ is because under their system of government, under the system of the ICC, ang prosecutor is competent judicial authority. That's why it's Tindi mo, very Boying. foreign to Ambassador Ang tindi ni Lacanilaw. Boying, no? Hindi naman ho madaling malaman yan until ho pinaliwanag yan ni Justice Ascuna sa atin. Ay, hindi naman- Magkaiba po talaga Hindi naman ang pagtingin. Hindi naman kailangan maliwanagan national.
Sabi naman nationally, ang liwanag naman po nun. Balikan na lang natin si General Torre. General Torre, ano ba talaga yung dahilan kung bakit nagmamadali? Sinabi mo na hindi naman Madam Chair, you have ruled already the citing in contempt. Thank you, Madam Chair. Madam Chair, if Yes, you may... the ambassador is cited in contempt. I'm sorry. Yes, General Torre, please, we'd like you to be a little bit more forthright and straightforward. What was the real reason for the rush? You yourself said this was a... Wait lang. Reaction, komentuhan ko lang yung pag-contempt dito kay Ambassador. Kasi may video na lumalabas ho ngayon na ina-arbor etong si Ambassador ni Remulla. Anak ng teteng, ano yan, porket mataas kayo at isa kayong opisyal ng gobyerno, kayo ay nagtatrabaho sa gobyerno, parang arbor-arburan na ba ang nangyayari dito? Hindi po pwede ganun. Tama lang yung ginawa ni Senator Bato. Kahit eto, ulitin ko hindi pa rin po ako pabor kay Jaime Marcos, pero tama lang ho yung ginawa. Sa totoosin nga, dapat nga si Tory din ang isa doon, tsaka itong si Remulla ang makontempt no? Sila pa nga dapat yung isa sa mga makontempt dapat. So ngayon kasi dito, kaya ako to sinasabi sa inyo kasi nga alam naman natin na uso ang contempt ngayon, lalo na sa House of Representatives. Di ba? Uso ang contempan. Ngayon, dito dapat hayaan nyo sila. Hayaan nyo ang Senado na kung ano man yung gusto nilang gawin. Kung yung mga ordinaryong Pilipino nga, mga vlogger, kinukontempt. Bakit ito hindi pwedeng contempt? Tapos parang nangyari, arburan. Hulul, huwag ganun. An arrest with a warrant. Therefore, no reglementary period as articulated by Article 125 applies. Bakit kayo nagmamadali? Paulit-ulit ng tanong yan. Ma'am, I don't have that impression na nagmamadali ako. I waited for 12 hours. I worked for 12 hours to make sure that he boards on the plane. Yung purpose namin is to bring him to the plane because that's the order. That's my order and that's my mission. Hoy, kupal! Sinabi mo yun May video ka, Torre. Tarantadong to, hype to. So, apakasinungaling talaga. May video ka na minamadali mo Tapos sasabihin mo hindi. So, Who give you the order? Sir, Who give you the order? the Chief of the Philippine National Police, sir. The Chief PNP. You are giving orders So, to ito the na, CIDG. nagkalaglaga na. Sino Who give nagbigay you ng that order order? sa'yo? PNP Chief. Yan, si Marbil. Tanong agad sa I'll invoke my executive privilege. Bakit executive privilege po? Bakit nagganon? Paano naging executive privilege po? Walang masabi. Walang masabi. Nangyari na, tapos na Sino nag-order Ano yung tanong, ma'am? po? Can I know? Wag dapat Remulla, manahimik ka. Si Marbil ang tinatanong. Marbil ba pangalan mo? DOJ secretary ka. DOJ ba? Tama. Hindi kasi Marbil, PNP chief nga PNP chief ka ba? Tulunggis. Siya yung sumasagot. Question. Kasi before we continue, ma'am, I'd like to ask for the consideration of the body because can we have a 2 minutes break so I can just whisper it to you? I'll give you the break very, very shortly. But in the meantime, can we just finish? Tapusin lang po natin tapos mag-break po tayo. Okay, si Senator Bato, please. May tinatanong yata siya kay Chief PNP. At ito ay may kinalaman sa chain of command naman. Napakaliwanag. Sinabi na naman ni DOJ. That's executive privilege po. Basta usapan na po within the executive department. Hindi na ho namin pwedeng ilabas dito. I think those matters are matter of executive Bakit privilege. hindi pwede? Maliwanag The decision-making process of the executive department, especially on the top level, kasama na po kami, ay executive privilege. But I have gone as far as saying, I gave the clearance. Clearance, but not the order. Well, it can be interpreted both ways, sir. Well, klaruhin natin, sir.
You gave the order or you gave the clearance I gave the clearance to the SILG. to the SILG? Yes. So meaning the SILG was the one who gave the orders to the Chief PNP? Well, that's why we are citing executive privilege, because we do not want to be drawn into this long discussion. Exciting privilege. Yes, I'm sorry it's so long, but it's also because certain Katarantaduhan witnesses to. have been so evasive. Arresting the president or the former president is not a quintessential and non-delegable power of the president, di ba? Yun ang maliwanag sa... Kasi ganito yan eh. Si Torre, inutusan ni Marbil. Siyempre, PNP chief si Marbil eh. Ba't si Torre na ba PNP chief? Si Marbil naman, uutusan niya ng DOJ. Tama ba? DOJ ba? Justice, tama. Ngayon, Department of Justice, tama ba? DOJ ba? O, sige, basta si Remulla, ganon. Ngayon, etong si Remulla, sino ang nagutos? Yun yung tanong dito kasi. Yun lang naman eh. Si Torre inutusan, no? Sabi ni Torre, order daw yun. No? So, tinanggap niya. So, ngayon, sa manggagaling yung order, syempre, sa pinakamataas, diba? Sa PNP chief. O, kaya mo tinanggap yung order na yun, doon manggagaling yun. Ngayon, etong si Marbil, ayaw sabihin kung sino kung sino yung nagutos sa kanya. Kesyo parang masyado daw hindi na daw dapat tinatanong yun. Parang hindi na daw dapat inuusisa yun. So ngayon, etong si Remulla naman tinatanong din, wala rin masabi. Kaya anak ng teteng, sino nagutos sa inyo? Sarili niyong plano. Ugok. Senate versus Ermita, wala namang information that's not available elsewhere. Kasi pinag-usapan na ni General Torre na nautusan siya ni Chief PNP. Oh. So, ano yung problema sa executive privilege dito? Hindi naman kayo military o diplomatic corps, hindi naman diplomatic communications to ng Pilipinas at ICC. Wala naman kaming tinatanong sa ganon. Tama. Bakit hindi masagot yan? Baka kasi mabisto daw. Baka daw madulas yung palabas nyo. Wala na. Maliwanag naman po yung Supreme Court at may limitasyon naman yung executive privilege. Tinatanong lang sino nag-utos, paano ba na? Kasi decision-making process po ng executive department ay mahirap pong ilabas lahat ng nangyayari. Hindi po sira yung confidential fund nga eh. Kaya nga may nakalagay confidential fund. Pero bakit pilit niyong kinakalkal? Doon na lang muna tayo bumase. Yan, pwede yan malaman kung sino nag-utos niyan. Baka mamaya ang nag-utos niyan mga NPA na. Diba? Yun eh. Buwisit tong hinayupak na to. Meron ba? Meron pa. In purpose of executive privilege. That's the reason why this doctrine was ruled, was drawn by the Supreme Court in the different cases. Daming no? Ang daming saan na ba yan? Ang daming paliwanag. So ito, ano ba to? Wait lang pa ano ba to? May option bakit pinili yung labag. Basahin natin. May option bakit pinili yung labag sa batas. Send IME kay Remulla sa pagsuko kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Panarin natin. Yung po yung option na binibigay ng batas sa authorities sa amin po. Sa amin pong departamento at sa ating pong executive department. Okay. Kanino po yun? Ang surrender po ay isang option na pwedeng gawin. Ang dinidiin lang natin, tulad ng sinabi mo nung umpisa, na nangingibabaw sa lahat ng ating saligang batas. Kahit ano pang batas yan, kung ano man tratado yan, mangingibabaw lahat ng Bill of Rights, ang karapatang pantao, mangingibabaw sa lahat. Kaya nagugulanta lang kami na meron naman palang options bakit pinili yung labag sa batas? Yun ang pinagtatakahan namin. Ano ho yan talaga yan? Warrant over the individual po yan, hindi naman sa estado natin Na it's a warrant issued against an individual, not against our state, not against the Philippine government.
Wala naman nagsasabi na talagang against the state. Ang sinasabi ko lang, ang higpit din. Miski ng administrative arrest, alam natin yan. May bagong kaso, 2023, binanggit na Attorney Medina, Yuyuenle, na kaso sa immigration. Ang liwaliwanag, 8 ang guidelines. So, mabigat-bigat yan. Hindi naman na isatupad kasi babalik nga sa korteng lokal. So, nagtataka ako kung ano nga bang klaseng aresto to. Ang masasabi ko dito, Pasensya na kayo mga kaibigan, pero mukhang sino ba ang magsasalita rito? Mukhang sila, mukhang dito tayo, forward natin kay Senator Bato, ha? Kasi nakukornian ako pag si Amy Marcos tsaka si Remulla. Oo, para ako nanonood ng teleserye. Okay, Remind the Secretary of Justice na we are not here to determine kung sinong tama, kayo ang tama or kami ang tama. We are here para malaman yung katotohanan. Because somewhere along the way, alam namin may nagsisinungaling. Kaya gusto namin malaman kung anong tama. Ay, hindi po kami nagsasabi na tama kami. Tama si Justice Ascuna, tama po kayo. Yung katotohanan lang po ang ating kinukuha dito. So, Madam Chair, if I may, yung very clear man dito sa diffusion coming from ICC. Sinabi dito, action to be taken, locate and arrest with a view to extradition. Assurances are given that extradition will be sought upon arrest of the person in conformity with national laws and or applicable bilateral and multilateral treaties. Kaya tanongin ko sana si SOJ or yung PNP, bakit sabi ni SOJ kanina na extradition daw cannot be initiated by us, it should be initiated by the requesting party, either ICC or Interpol. Am I correct, sir? Sila tama dapat. po. Dapat ho, ICC. ICC po dapat. Okay. So bakit Yun po yung sa extradition. Pero Yeah. surrender po sa atin po yun. Kaya nga, bakit wala man sinabi dito surrender? Extradition lang. Kaya nga, bakit hindi natin hinintay? Yeah, with a view to extradition, bakit hindi natin hinintay yung ICC na mag-initiate ng extradition laban kay Pangulong Duterte? Bakit binyahin na kagad natin doon sa Interpol? Tama. Kasi sinabi dito na kailangan natin Ang extradition po na nasasabi po sa Section 17 ay meron pong treaty sa extradition, sa extraditing state. Ay bobo, wala na nga tayong jurisdiction doon, tanga. Ba't yan pa rin yung pinaglalaban mo, inayupak ka? Bobo. Bawa, ang ICC tsaka ang Pilipinas, kung tayo po member ng ICC, kailangan po ng judicial proceedings. Hindi na po tayo member ng ICC eh. Kasi kung meron... Si Raulo, mas kailangan yun kasi hindi na nga tayo membro. Tanga. Bobo lang. Ako nga, grade 1 lang ako, alam ko yan eh. Tapos ikaw, secretary ka, di mo alam yan. Anak ng tawag na yan, Department of Justice, DOJ. DILG ako ng DILG. DOJ pala, Justice. Ako nga grade 1, alam ko yan eh. Tapos ikaw hindi mo alam, ano ba yan? Ay, naku po. Kung miyembro po tayo ng ICC, nakakatulong sana kay President Duterte na hindi po siya ililipad. Siya po yung mismo nag-atras ng ating membership eh. Kaya nga eh. Gago. Kasi yung po yung malinaw. Hindi yung... Ay, naku po. Baka na, nai-stress ako guys. So, ibig sabihin, mali pala ang ginawa ni Pangulong Duterte na kumalas tayo sa ICC, ganon? So, kapag may isang tao na nagdeklara na, kalas na tayo sa ICC, kailangan nang gawin agad yan, ay gago pala to. Yan, gago. Raulo. Ay. Na malinaw po, na may treaty po na kinakailangan para magkaroon ng extradition. Wala pong treaty eh. Kasi nga, nag-withdraw na tayo sa ICC. Kasi, di ba, treaty yung dati, sapagkat ang Senado po nag-concur. Nag-concur po sila sa treaty. But unilaterally, it was withdrawn by the President. Kaya po,
Pero sir, Parang ano tayo, ganito, pinaka-basic na paliwanag. Tangina mo rin muli, sakit mo sa ulo. Yung itlog, sana, di pinaikot-ikot lang sila nito ni Rimulya, promise. Yung itlog, galing sa manok. Yung manok, galing sa itlog. Ay yung sisiw, sanang galing. Diba sa manok? At yung iba din, diba sa itlog? Diba ganun kagulo, ganun lang ka, ginawang paikot-ikot lang ni Rimulya yung tanong sa kanya. Kaya nakranteting, dapat nga talaga kinuntem to eh. Kaya sabi totoo yung sinabi ni Banat Bay, na kung hindi makukontempt tong mga to sa pagsisinungaling nila, walang saysay talaga yung hearing na yan. Promise talaga. Ayoko naman panoorin. Dito na tayo sa sinasabi kong kumanta or umamin ha. Dito na tayo at tangina mo natin pag-aksaya ng panahon. Ito, pasok! Ano po yung reaction natin dun sa ulat na mismo ngang Marcos administration po ang nagbigay ng mga ebidensya sa ICC regarding po dun sa crimes against humanity kay FPRRD. Mismo administrasyon ng The Marcos, yun po ang bangkit dun sa parang the two families are being at war na sinasabi ng ICC officer. But originally first they are at peace. So, nabanggit nila doon na ang Marcos ang nagbigay ng mga evidence at willing na raw pong makipag-cooperate or prepared to cooperate ang Pangulong Marcos. Mas gugustuhin po natin kung mas kompleto po ang detalye ng inyo pong tinatanong. Puta na, hindi pa ba kompleto yon? Isa rin tolonggis eh. Sino, kung meron man, sa pamilya Marcos ang nagbigay ng mga dokumento? Bakit pamilyang Marcos? Si Marcos Jr. lang usapan dito. Alangan naman na si Lisa or alangan naman na si Sandro Marcos nagbigay. Alangan naman yung bunsong apo ni Marcos nagbigay nun. Ba't sinasabi mong pamilya? Lukarit. Dahil wala po tayong alam na nakipag-cooperate mismo ang pamilya Marcos para sa ICC. Tangina, hindi naman pamilya Marcos ang tinatanong eh. Bobo eh. Mas maganda po kung madidetali po yan para po mas maganda po ang ating maging tugon. Kahit po ba ang mga Pilipino ay gustong pauwiin si dating Pangulong Rodrigo Duterte, ang gobyerno po ba natin, kahit man lang sa humanitarian aspect ng ating gobyerno, hindi po tatanggapin ng Marcos administration yung binabanggit na interim release sakali po. Ibabalik ko ang tanong. Tanungin natin doon sa mga nagsususog patungkol dyan. Tatanggapin na ba dapat ng Pilipinas ang jurisdiction ng ICC? Hindi na. Parang natanggapin, Jory. Hindi naman yun ang tanong. Buka. Hindi tatanggapin ang jurisdiction ng ICC. Sinasabi kong maaari ba na pauwiin, sana na lang ng administrasyong Marcos or kunin or pauwiin si Pangulong Duterte, yun. Ganyan lang ang sinasabi. Hindi yung ang dami mong learn, wala ka namang say. Ay, ano ba yan? Iduro na ba nila ang kanilang mga petition na sinampas sa Supreme Court na patungkol sa dapat hindi tayo makapag-cooperate sa ICC? Ang gulo mo. Tatanggapin din po ba nila na lahat ng utos ng ICC ay ating i-recognize, pati yung pag-freeze ng kanilang mga assets? So lahat po yan, dapat ibalik po natin ang tanong. Hindi po ba pwedeng gawin ng gobyerno na tanggapin lang dahil sa kasama sa binabanggit po ng ICC na kapag binigyan ng interim release ang government ng Pilipinas ang liwanag ng tanong tatanggap or ang Pilipinas doon sa point lang na gano'n. So kailangan balikan po from the start na tayo ay umatras or umalis as ICC member. Hindi po tayo basta-basta maaaring mag-initiate na anumang aksyon. Dapat manggagaling yan sa pamilya Duterte. Dahil sila po ang may mga kaso na isinampas sa Supreme Court. Magiging conflict po yun sa kanilang mga opinion, sa kanilang mga paniniwala. Ang hirap talaga, alam nyo, ang hirap pag ganito, tolonggis yung ano. Ang layo na, lahat talaga layo ng ano. Baka dito sa isang video may mapala tayo. Yung pong
Yung war on drugs ng dating administration, di ba sa polisiya ng gobyerno po yun para maprotektahan ang taong bayan laban dito sa illegal na droga. Paano naman po yung human rights or karapatan ng mga naging biktima nitong mga sangkot sa illegal na droga na siyang naging parang pundasyon po nung polisiya na yun. Ang galing nitong reporter na to, promise. Papalakpakan natin si ate ayos, ang galing, no? Ng pamahalaan. Nakabuti naman po yung war on drugs sa karamihan ng ating mga kababayan. Dapat na... Okay, bago natin pakinggan si Palengkera, ang tanong po is, paano naman yung karapatan ng mga biktima ng mga addict, pusher, drug lord na namatay nung panahon ng administrasyong Duterte? Yan po, napakaliwanag lamang po, no? Tingnan nyo pakinggan nyo yung sagot niya. Atin loading. i-determine anong klaseng kabutihan. Are we talking, kasi you're talking about war on drugs in general. Everybody is against illegal drugs. Tanong natin, war on drugs kasama ang tukang, kasama ang pagpatay, walang due process, kasama yung sasabihan ng polis na, sige, sabihin mo sa kanyang lumaban para matapos na at mabawasan ang problema sa Pilipinas. Hindi siya dapat polisiya ng isang gobyerno in the first place. It's against the law. Killing is against the law. Wala nga... So ibig sabihin, dapat ang gagawin, dapat ang ginawa ni Pangulong Duterte, kapag binaril kayo ng adik, huwag niyong patulan, ganun. Ganun ba yung gusto mo, Maring Claire? Ay, hindi ko nga naging magkumpare na tuloy tayo agad. Ganun ba yung gusto mo? Na kapag lumaban yung mga adik sa mga kapulisan, hayaan lang ng mga kapulisan, magpabaril lang sila. Ganon, magpatira lang sila, ganon. Ang lupit mo, Claire. Ang death penalty sa Pilipinas uunahan mo pa na patayin. Ang masama, wala pang hearing. So, hindi natin matatanggap na yung war on drugs na pinairal ni dating Pangulong Duterte ay tama. Kung may natulong. Ulitin ko lang po, disclaimer, etong sinasabi ni Attorney Blurred ay ito po ay opinion ng Pangulo, ha? Hindi niya po opinion kasi yun po yung trabaho niya na tagapagsalita po siya. Yun nga, opinion po ito ng Pangulo. Kung ano yung sabihin ni Claire, yun din po ang saloobin ng Pangulo. Nililinaw lang natin. Sa iba, paano naman yung namatayan? Kung meron na biktima, itong mga drug users na to, then the victims can also file cases against this